Ayan mga ka-therapy, at dito nga po ang dalawa sa alaga ni Mami Yoli. Bali, 4 po yan sila, 5. Apat. 4 sila. Ilang taon na pong kayo po ang nagkukup sa kanila? Tagal na rin. Kasi namasukan yung nanay nila eh. Saan po namasukan ng nanay nila? Sa Manila. Tapos, lang nung naman. namasukan, hindi na nagpadala? Hindi po siya, siya po yung nagbibigay na ano lang. Siyempre hindi mo naman maanuhan siya. Maliit lang din ang malaki ang pangangailangan ng mga bata. Kung anong maibigay niya sa amin, tinatanggap po naman para sa mga anak niya. Saan po ang ama nila? Mama nila nasa Mindanao. Iniwanan na sila? Hindi na sila na Ilang taong ka nang huli mong nakita ang papa mo? Maliit pa yan. Malita po. Na ilang taong ka? Nasa pa lang, wala pa yatang wala pang 7 taon Umalis na ang papa mo? Wala nang walang pasabi? Nasa Mindanao. Nandun sila, Hindi na kayo nagkahiwalay nag-uusap sila hanggang ngayon? Kasi kay may parents na kahit naghihiwalay sila, nagbabalita sa anak. Ayan. So, tapos ikaw, ilang taong ka na? 14 po. 14. Kaedad mo yung anak ko. Dumating yan dito. Anong nasa 10. grade ka na? 7. Grade 7, first year high school. Dapat third grade 9. So, lahat. Ibig sabihin, nag-aral po sila doon? Hindi sila nag-aaral. Hindi sila pinag-aral doon. Kayo na ang Hindi nag-aaral dito. Dito na lahat. Nung umuwi sila rito, dito na sila in-enroll dyan. Paano ang mga baon nyo? Araw-araw? Magkano Yun nga, baon mo inaaraw-araw? Sa nito kasi, hindi siya nakakapasok. Kasi nga, as in, minsan, siyempre, lalakad doon, papasok doon sa school. Wala naman siyang baon. Siyempre, malayo yung lalakad siya sa Amparo. Pagbalik niya, nahiya siya sa mga kaklase niya kasi siyempre nagkakainan yung mga kaklase niya, siya wala, diba? Siyempre kahit nandito yung mga apo ko rin siyempre kahit nandito lang sila sa malapit, siyempre iba pa rin yung papasok sila, tapos kung may baon, kung wala, hindi ko talaga sila pinapapasok kasi nakakahiya, diba? Nakakahiya Hindi naman. sa Kahit tinapay, wala. Kaya pagka oras Kanin. na Wala ring mababaong kanin. wala kang kasi Hindi, naramdaman ko din po yan nung nag-aaral ako na pag talagang may mga baon ang kaklase mo, ikaw wala, mahiya ka talaga kung nga rin natutulog hindi, ka ako lang. naano ko naman sa ako na kusang hindi nagpapapasok sa kanila. Kasi Sayang din ayoko po. naman papasok yung mga apo ko na wala silang baon. Siyempre, tatanga sila, diba? Paano nyo po sila maiahon sa hirap kung ngayon pa lang dahil lang sa baon hindi nyo papapasukin? Ang nila kasi, pagpapasok sila, sabihin ganun, pasok na kayo. Siyempre, kahit sabihin natin gutom na sila, pumasok man sila kahit konting talino pang umandar sa nila, baka magkasakit pa sila. At least kahit papano dito makagawa ako o kumain na kayo, at least meron silang pagkain. Sa isang linggo, ilang beses ka pumapasok? Ngayon nga 3 araw na hindi pumapasok Wala rin. Hindi nyo po sila maiahon sa hirap kung wala silang baon, di sila makakapasok. Ang mangyayari, kakain na lang sila dito. 3 araw na nga silang hindi pa pumapasok. Siya 3 araw na hindi siya pumapasok. Hindi. Pero ito naman ito tsaka yung kapatid niyang babae, pumapasok naman silang 3. Kasi sabi ko, ako, tinapay lang na papabaon ko sa inyo, ha? Sabi ko sa kanila. Ayun. Kahit yung kanin sa baunan. Tapos, may Kasi itlog sa 1 doon. kilo lang kulang. Sa 1 kilong sinaing namin, ubus na sa isang araw, isang gabi lang. Kasi ilan kayo, asawa nyo, tapos 4 na, 6. Apo. Bali, kami, bali 5. Asawa nyo pa. Nahiya ka bang pumasok pag wala kang baon? Ha? Hindi rin kayo papasan yan kung palagi kayong absent. Magkano po ang baon nila sa sa isang araw dapat? Binabaonan ko lang naman sila 25. Minsan 30. Pag may labada lang kayo. Kasi minsan 30 kasi namamasahe siya pagpasok pag ganun. Di ba pag uwi naglalakad na siya. Kasi madaling araw kasi siya pumapasok 5:30, madilim-dilim pa medyo ba, siyempre alam mo lalaki, natatawag siya na
mamaya madisgrasya siya dyan sa daan. Kaya sumasabay siya dyan sa mga estudyante na pumapasok. Ano ang pakiramdam mo, Ben, na ikaw ay pumapasok minsan walang baon, tapos yung mga classmate mo nagkakainan? Ano ang pakiramdam mo? Ano? Dapat po. Ha? Pakiramdam mo habang recess. Kunyari, Malungkot po. Ha? Malungkot. Malungkot ka. Ikaw, ganun din. Baka pwede silang maipasok sa 4Ps? May mga birth certificate po ba sila? may birth certificate sila. Lahat naman yan may birth certificate. Hindi ko lang alam kung nung andirito yung nanay nila kung bakit hindi sila na-interview naman sila sa 4Ps. Hindi nakapasa. Na-interview naman sila. Dapat nga, kung tutusin, mas pasado nga sila eh. Kasi ano sila, wala silang tatay, single parent ang nanay nila. Kaya nga, dapat nga, yun nga sana. Dapat po talaga. Mm. Matagal ko nang in-apply sa sa 4Ps. Hindi po mapasa. Na-interview na yan. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nakapasa sa 4Ps. Siguro pwede silang ilapit sa DSWD. Yung dalawa po, nasaan? Mas matanda sa kanila. Hindi, yung dalawa nandiyan, yung maliit. Mas maliit pa, Oo, nandyan. babae. Ito ang mas may edad, panganay. Mm-mm. Pangalawa. Kasi bali silang magkakapatid. Yung isa, naiwan ng nanay sa sa Mindanao. Opo. Tapos, bali, nung naiwan ng nanay sa Mindanao, hanggang nakapag-asawa na dun. Ito na lang ang naiwan sa amin. Kaya nga po, itong pinakamatanda. So, maliliit pa yung iba. Kaya yun. Ikaw, ilang beses ka nagpasok itong week? Hindi ka pumapasok isang araw-araw? beses, dalawang beses ka, tatlong beses ka pumasok. Imulat mo po sa kanila na kahit wala silang baon, kailangan nilang pumasok kasi kailangan nila may matutunan para makaahon sila sa kahirapan. Kasi kung ngayon pa lang, paano, pa hindi sila makapasa, wala rin. Kasi On-off ang kasi, pasok. Kasi to si John Clarence kasi pagka oras na hindi siya siyempre naghahagilap pa lang ako, nakakapasok siya tapos gutom, pag uwi niya nilalagnat na siya. Ibig niyo po sabihin walang almusal? Papasok sila? Ay, wala, misan wala, mapasok Anong sila. kinakain niyo bago pumasok? Wala. Basta sinabi ko sa kanila, antay kayo, dadalang ko kayo ng baon. Binibiling ko, diba? Antay kayo, dadalang ko kayo baon. Ngayon, kung halimbawa man na nalita ko ng dating ng baon nila, pag nandirito na sila, binibigay ko yung baon nyo, diba? Yun. So, ano po ang pakiramdam na kayo po ay bilang volunteer sa barangay, nawalan na kayo ng allowance, tapos may kinukup-kup pa kayo ng mga apo. Paano nyo po yun na isusurvive? Maraming nagsasabi sa akin na kami daw ng mag-asawa ay okay na kami sana. Opo. Bakit pati daw mga apo namin ay kinukup-kup namin? Opo. Sabi ko, sino naman ang tutulong sa mga apo ko? Opo. Kung ang makikita mo, mga apo mo palaboy-laboy dyan. Mm. Tapos walang kinakain, samantalang kami rito, kumakain kami. Tapos yung mga apo namin hindi kumakain. Tapos yung anak mo, anong gugustuhin mo naman doon sa anak mo na? Anong gugustuhin mo sa anak mo na mabaliw ka, iisip kung saan yung mga anak niya. Opo. Makakapatrabaho ba yung anak niya ng maayos kung yung anak niya nagpapalaboy-laboy tapos magulang na yung kanyang nanay hindi siya matulungan? Siyempre masakit yun. Opo. Kaya sabi kong ganun, hindi ko na yung mga sinasabi nila. Mm. Hanggat kumakain kami, kakain ng mga apo ko. Opo. Siyempre, ang pagbabolunteer mo, nakakadawa rin ng puso yun. Mm. Sa kanila, malaking bagay na rin yun na nag-check up sila ng mga doktor. Opo. At least kahit pa paano hindi na ako gumagastos ng pagpapacheck up. Opo. Nalilibre na rin sila sa pagpapacheck up. Yun lang, basta ang ano ko sa kanila, lagi lang silang malakas, walang sakit. Ibig sabihin, dalawa pa lang pala itong nag-aaral. Yung dalawa, hindi pa. Nag-aaral. Anong grade po yung maliit? Grade 1. May grade 1 ka pa. May grade 1 dyan. Sino po ang nag-guide pag pumapasok sila? Bali, Yung maliit. ako, ipinapakiusap ko sa kanya na pag nagatid siya ng anak niya, ihahatid na rin yung ano niya. Apo ko din yan. Hello. Mm-mm.